Habang nasa bathtub, doble check ni Sloan ang goodbye letter na sinulat niya at naghahanda na sana siyang mag-self-D. Pero biglang narinig niya ang pagdating ng kanyang ama kaya napilitan siyang sumama para mag-breakfast. At habang kumakain sila ay puro reklamo si Sloan dahil iba raw ang ginagawa noon ng kanyang kapatid. Kaya napagod na ang kanyang ama at sinabi na kailangan na nilang mag-move on. Hinawakan pa nito ang mukha niya para tingnan kung may sakit ba siya at napagdesisyonan nitong wala naman. Sinabi ni Sloan na hindi siya gutom pero pinipilit pa rin siyang kumain. Hanggang sa biglang may kumatok ng malakas sa pinto habang sumisigaw ng tulong. At habang tinitingnan niyon ng kanyang ama ay kung ano-anong ingay na ang naririnig ni Sloan sa labas tulad ng sigawan, sirens, at nagbabangga ang sasakyan, at pagbalik ng kanyang ama ay may dugo na ito sa damit at sinabi na kailangan na nilang umalis. Kinuha ni Sloan ang kanyang jacket bago lumabas at nakita niya ang matinding kaguluhan sa buong town dahil nagsimula na pala ang zombie apocalypse at hinahabol na ang mga tao kung saan-saan. May isang babaeng zombie na tumakbo papunta sa kanya pero buti na lang ay hinayla siya ng kanyang ama pabalik sa loob at isinara ang pinto sa mukha nito. Halos hindi pa sila nakakalayo nang marinig nilang nabasag ang bintana at tumunog ang alarm dahil nakapasok na ang zombie sa loob ng bahay. Agad itong sinunggaban ng kanyang ama at naglaban sila sa sahig hanggang makagat ang braso niya. Kumuha siya ng basag na salamin at paulit-ulit na sinaksak ang zombie sa dibdib pero walang nangyari. Hanggang sa tinamaan niya ang mata at umabot sa utak kaya doon lang ito tuluyang namatay. Sa sobrang takot sa nakita ay tumakbo si Sloan palabas ng bahay habang hinahabol siya ng mga zombie. At makalipas ang one day ay nagtatago siya kasama ang ibang teenager sa school kung saan napansin ni Trace na iisa lang ang sasakyan sa parking lot kaya pumasok sila sa principal's office para hanapin ang susi. May nakita silang patay na lalaki sa sahig at may naririnig na ungol sa malapit kaya dahan-daang gumalaw si Carrie hanggang makita ang zombified na principal at pinagbubugbog niya ito gamit ang phone habang nanonood lang si Nari at Sloan na hindi komportable. Matapos makuha ang susi ay sinabi ni Carrie na kailangan nilang harangan ang mga pinto kaya nagtulungan ang mga teens pero si Sloan ay sobrang na-trauma kaya nagtago siya sa isang corner at sinubukang tumawag gamit ang phone pero na-interrupt siya ni Reese na chine-check siya at tinanong kung nakagat ba siya at sinabi niyang hindi siya sigurado. Pagkatapos ay sumama sila sa iba sa gym kung saan gumagamit sila ng radio para makakuha ng balita pero emergency recording lang ang paulit-ulit na tumutugtog na nagsasabing manatili lang ang mga tao kung nasaan sila dahil may darating na tulong, habang sinusubukan ni Reese na i-comfort si Sloan na nagsisimula ng mag-isip tungkol sa lahat ng nangyari. Habang tumatakbo si Sloan palayo sa mga zombie, kailangan niyang umiwas sa mga gumagalaw na sasakyan at sinubukan niyang pumasok sa isang bahay pero nakalock ito kaya tumalon siya sa bakod para makaiwas sa isang zombie sa tamang oras. Nagpatuloy siya sa pagtakbo at nagtago sa likod ng isang bush nang may makita siyang papalapit pero sina Reese at Carrie lang pala iyon. At sabay-sabay silang bumalik sa Main Street kung saan nakita nila ang nanay ni Trace na si Karen na lumalabas mula sa isang crashed car. Agad siyang tinakbuhan ni Trace para tingnan habang nakita rin ng iba ang kambal niyang kapatid na si Grace. Sugatan si Karen pero sinabi niyang kailangan nilang magpatuloy. Ilang sandali pa ay nakarating ang grupo sa rec center kung saan napakaraming tao ang pilit na pumapasok at may isang sundalo sa balcony na sumisigaw na umatras dahil isa na lang ang pwedeng papasukin. Sinubukan ni Trace na protektahan ng kanyang ina pero patuloy silang tinutulak ng crowd na walang pakialam. Hanggang sa may biglang nagpaputok ng baril kaya nagdesisyon ng grupo na umalis na lang. Pagsapit ng gabi ay nagtago sila sa isang random house at sinubukan ni Karen buksan ang ilaw pero agad itong pinatay ni Carrie at pinagalitan siya dahil hindi dapat sila gumawa ng ingay o mag-attract ng atensyon. Sinabi pa niya na baka dapat iniwan na lang siya kaya sumagot si Karen na tinitingnan lang niya kung may power pa at naniniwala siyang maa-attract ng ingay ang mga zombie kaya binalaan niya si Carrie na sasaktan niya ito kung uulitin pa ang ganong pananalita. Pagkatapos ay naghanap sila sa paligid at may nakita silang dugo sa tabi ng natumbang mesa at isang bat na kinuha ni Carrie. Sinabi ni Trace na clear ang second floor kaya umakyat ang grupo kahit gusto ni Carrie na sa baba lang sila dahil mas safe daw sa taas ayon kay Karen. Nag-away pa sila kung sino ang masusunod at ikinwento ni Karen na nakatakas sila ng mga anak niya sa bahay sa pamamagitan ng pag-akyat sa bintana papunta sa bubong. Kalaunan ay inalagaan niya ang sugat niya habang sinusubukan magpahinga ng mga teens at nakatulog si Sloan na nanaginip tungkol sa kanyang pamilya kung saan isang umaga ay ginising siya ng kanyang kapatid na si Lily para pumasok sa school at pagkatapos kumuha ng pera sa wallet ng kanilang natutulog na ama ay tinulungan siya ni Lily ayusin ang kanyang buhok.
Nag-aalala si Sloan na baka malate siya kaya sinabi ni Lily na gagamitin na lang nila ang kotse ng kanilang ama dahil hindi naman ito mapapansin. Pero biglang nalungkot si Sloan nang aminin niyang alam niyang plano ng umalis ni Lily at kahit hindi niya ito sinisisi ay ayaw niyang maiwang mag-isa kasama ang kanilang ama. Pinaalala naman ni Lily ang motto nila na one day at a time at nangakong hindi na niya hahayaang masaktan sila muli ng kanilang ama. Pagkatapos ay pumasok sila sa school at binigyan siya ni Lily ng birthday card na ipinagpasalamat ni Sloan pero iniwan muna niya ito sa kotse at sinabing bubuksan niya na lang mamaya, at sa kasalukuyan ay nagising ang lahat nang makarinig sila ng isang ingay. Bumaba sila at nakita ang basag na bintana bago biglang umatake ang isang zombie kay Carrie. Pero agad niya itong naiwasan at pinagbubugbog gamit ang bat habang napansin naman ni Karen na may paparating pang ibang mga zombie. Kaya para hindi sila matrap ay napilitan ang grupo na umalis at tumakbo sa town ng matagal hanggang makita ni Carrie ang kanilang high school sa malayo at napagkasundoan nilang doon magtago dahil reinforced ang mga bintana. Ngunit matapos sabihin ni Carrie na clear ang daan ay naunang sumulong si Karen at agad siyang napansin ng mga zombie kaya sinabi niyang tumakbo na lang ang mga bata papunta sa school habang siya ang magsisilbing bait. At mabilis siyang pinalibutan ng mga zombie at kinain habang tumatakbo ang mga teens. Sa gitna ng pagtakbo ay may zombie na sumunggab kay Sloan at natamba siya. Sinubukan siyang tulungan ni Carrie pero siya rin ay natamba at nabitawan ng bat. Kaya agad itong pinulot ni Reese habang sinisipan ni Carrie ang zombie para makawala. Pagkatapos ay pinatay ni Reese ang zombie na umatake kay Sloan kaya nabalot siya ng dugo. Nagpatuloy silang tumakbo at umakyat sa bakod hanggang makarating sa school. At matapos harangan ng lahat ng pinto ay nagdesisyon silang magpahinga sa gym. Nagising si Sloan mula sa bangungot at chinek ang kanyang bulsa kung saan nakita niya ang goodbye letter niya at matapos itong basahin ay pumunta siya sa bathroom para magsuka at maglinis ng dugo. Kasunod nito ay may flashback kung saan may pasa si Lily at sinasabihan si Sloan na aalis na siya. Gusto sana siyang samahan ni Sloan pero dahil minor pa siya ay hahabulin sila ng pulis. At sa sandaling iyon ay pumasok ang kanilang ama at sinigawan si Sloan dahil hindi siya maayos sa school at tinawag pa siyang kahihiyan. Nang ipagtanggol siya ni Lily ay sinampal ito ng kanilang ama. Kaya sumigaw si Lily at ininsulto siya at sinabing kaya umalis ang kanilang ina ay dahil sa kanya. Lalo pa siyang sinaktan ng kanilang ama hanggang matamba siya kaya sinabi ni Lily na hindi na siya babalik at tuluyang umalis ng bahay. Sa kasalukuyan ay may nakita namang pagkain ng mga boys at gustong pag-usapan ni Carrie ang susunod na gagawin pero ininterrupt siya ni Trace at sinisi siya sa pagkamatay ni Karen dahil sinabi nitong clear ang daan. Iginiit ni Carrie na hindi siya nagsinungaling at mabilis lang talaga kumilos ang mga zombie. Ngunit biglang sinuntok siya ni Trace at nag-away sila kaya kinailangan silang paghiwalayin ng iba habang sobrang hindi komportable si Sloan kaya umalis siya sa gym. Maya-maya ay nakita siya ni Grace at binigyan ng malinis na damit mula sa drama department at pumunta sila sa bathroom para maligo kung saan habang naghuhubad si Sloan ay nakita ang mga pasa sa katawan niya na gawa ng kanyang ama pero wala naman siyang kagat. Sinamantala ni Grace ang pagkakataon para tanungin siya kung ano ang nakita niya sa street at sinabi ni Sloan na pareho lang sa nakita ng lahat, at ilang sandali pa ay makikitang desperado siyang tumatakbo sa loob ng school hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa harap ng main door. Napansin ni Sloan na binubugbog ng mga zombie ang pinto habang pilit na pumapasok kaya tumakbo siya pabalik sa gym at nalaman mula sa iba na nagsisiksikan na ang mga zombie sa bawat exit kaya kailangan pa nilang magdagdag ng barricades. At matapos masigurong ligtas ang lahat ng pinto ay pumunta sila sa library kung saan napansin nilang walang zombie sa exit na iyon. At napagtanto nila na dahil ito sa mataas na fence na nakapalibot sa field papuntang street kaya iyon ang magiging escape route nila kung sakaling kailanganin. Ngunit kalaunan ay hindi na kinaya ni Sloan ang manatili sa gym dahil sa patuloy na ingay ng mga zombie sa labas kaya nagdesisyon siyang matulog na lang sa isang corner. At dumating si Reese para kumustahin siya at napag-usapan nila ang sitwasyon habang iniisip kung buhay pa ba ang kanilang mga pamilya. Hanggang sa biglang may narinig silang explosion at yumanig ang buong building kaya tumakbo ang lahat papunta sa front door at nag-away sina Trace at Carrie kung bubuksan ba ito. Pero simpleng tinanggal lang ni Sloan ang poster para sumilip at nagulat siya nang makitang umaalis ang mga zombie at sa malayo ay may apoy at usok mula sa gas station. Pagkatapos mag-lunch ay hiningi ni Trace ang susi kay Carrie dahil gusto niyang mag-explore kaya sumama sina Reese at Sloan para sa safety. At nakakita ang tatlo ng bote ng alcohol sa teacher's lounge na agad nilang dinala sa gym at ginamit sa isang drinking game kung saan sinubukan nilang mag-share ng mga nakakatawang bagay tungkol sa buhay nila pero nauwi ito sa lungkot nang marealize nilang wala pa ni isa sa kanila ang nakaranas ng love.
Kinagabihan habang natutulog si Sloan ay may humawak sa kanyang mukha kaya nagising siya at nakaramdam ng kakaiba sa likod niya at nang lumingon siya ay nakita niya ang kanyang ama na nagsusuka ng dugo at sumisigaw sa kanya pero bigla siyang nagising mula sa panaginip. Pagkatapos ay pumunta siya sa koridor para uminom ng tubig at may narinig siyang gumagalaw sa likod kaya paglingon niya ay wala na iyon. Sa sobrang takot ay ginaising niya ang iba at sinabi na may pumasok. Pumunta sila sa library at may narinig na ingay sa loob ng cabinet at nang buksan nila ito ay nagulat silang makita ang kanilang teacher na si Baxter na natutulog at may hawak na baril. Agad kinuha ni Sloan ang baril at nagising si Baxter na desperadong hinahanap ito kaya itinago ng mga teens ang baril bago nila dinala si Baxter sa gym para pakainin. Pinuri ni Baxter ang teamwork nila sa paggawa ng barricades pero nang tanungin siya kung paano siya nakapasok ay sinabi niyang hindi niya maalala na hindi pinaniwalaan ng iba lalo na nang sabihin niyang mas lumala pa ang sitwasyon sa town. Nagtanong si Sloan kung bakit siya tinitingnan sa koridor pero sinabi ni Baxter na hindi siya nag-stop at nag-check lang siya ng mga kakaibang ingay, at matapos niyang umalis para maligo ay pinag-usapan ng mga teens ang baril at sinabi ni Ree na gagamitin lang nila ito kung kinakailangan habang inamin ni Sloan na hindi siya nagtitiwala kay Baxter. Samantalang si Carrie naman ay sinamahan si Baxter papunta sa showers. Habang naghuhubad si Baxter ay may napansin si Carrie kaya agad siyang bumalik sa gym at sinabi sa iba na infected si Baxter. Kinuha pa niya ang baril kay Ree para sana patayin ito pero hindi pumayag si Ree at sinabing kailangan muna ng mas malinaw na ebidensya kaysa sa sugat lang kaya nagkaroon ng pagtatalo. Hanggang sa biglang dumating si Baxter at iginiit na hindi siya infected. Tinutukan siya ni Carrie ng baril at pinapakitang ipakita ang kanyang sugat pero sa halip ay tumakbo si Baxter kaya hinabol siya ng grupo at natamba nila ito kahit nahulog ang baril. Nang tingnan nila ang kanyang braso ay nakita nilang may malalang kagat kaya pinulot ni Sloan ang baril at inutusan siya nina Trace at Carrie na barilin si Baxter pero pinigilan siya ni Reese at muling nag-away ang lahat hanggang sumigaw si Baxter na aalis na lang siya para tumigil sila. Pagdating sa main entrance ay ikinwento ni Baxter ang nangyari sa kanya kung saan tumatakbo siya sa town para hanapin ang school nang makilala niya ang isa pang survivor at nagkasundo silang magsama. Pagdating nila sa school ay puro zombie ang bawat entrance maliban sa isang bintana kaya binasag nila ito at unang pumasok si Baxter pero hindi niya agad nahila ang kasama niya kaya hinablat ng mga zombie ang mga paa nito at pinunit ang laman. Sinubukan pa niyang hilahin ito pero kinagat siya ng lalaki sa braso. At nang makapasok sila ay isinara niya ang bintana at nakita niyang wasak na ang paa ng kasama kaya pinatay na niya ito bago pa ito maging zombie. Ngunit nang tanungin siya ng mga teens kung saang bintana siya pumasok ay sinabi niyang sa boiler room kaya hindi siya pinaniwalaan at pinalabas siya. Ngunit bago pa mabuksan ni Carrie ang pinto ay hinawakan siya ni Baxter at kinagat ang kanyang braso. Kahit sinasabi pa rin ni Baxter na hindi siya infected ay binuksan nila ang pinto at tuluyan siyang itinulak palabas. Pagkatapos ay sinabi ni Trace na dapat pati si Carrie ay paalisin pero tumanggi ang grupo kaya dinala siya ni Grace sa infirmary para linisin at balutan ng sugat at doon muna siya mananatili ng ilang oras habang hinihintay kung ano ang mangyayari. Bago umalis ay nilock ni Grace ang pinto at sinabi ni Reese na tingin niya ay hindi infected si Carrie. Pagkatapos nito ay ibinigay ni Rick kay Sloan ang kanyang letter na nakita niya sa library at hindi siya makapaniwala na nagtangka itong mag-self-D at nagtataka kung bakit pilit pa rin siyang nabubuhay ngayon kaya iniba ni Sloan ang usapan at tinanong kung paano nalalaman ni Reese kung sino ang infected. Ipinaliwanag nito na kapag infected ay sobrang lumalamig ang katawan at natutunan niya ito dahil nakita niya mismo ang kanyang ama na mag-transform at umatake sa kanyang ina kaya nakagat din ito. Kalaunan ay naghanap si Sloan ng pagkain pero nagulat siya nang makita sina Grace at Carrie na gumagawa ng hindi dapat kaya agad siyang umalis bago siya makita at hinanap si Ree na dinala niya sa isang madilim na corner at hinalikan, ngunit naputol ang sandaling iyon nang may marinig silang boses. Samantala, nagdesisyon sina Grace at Carrie na puntahan ang boiler room kung saan nakita nila ang basag na bintana at isang patay na katawan na nagpapatunay na totoo ang kwento ni Baxter. Kaya bumalik sila sa gym para ipaalam ito pero mas malaki ang balita ng iba dahil ang boses na narinig ni Sloan ay galing pala sa radio na ngayon ay may message na nag-aanyaya sa mga survivors na pumunta sa isang shelter sa Rafford. Pinag-usapan ng grupo kung ano ang gagawin at sinabi ni Trace na gusto niyang manatili dahil ligtas sila doon at may supplies pa pero itinuro ni Carrie na nauubos na ang pagkain kaya nagsimula na naman ang argumento at umalis si Sloan sa gym. Habang naglalakad siya sa koridor ay nagulat siya nang makakita ng katawan sa sahig at nang tingnan niya ito ay si Baxter pala na malubhang sugatan pero gumagalaw pa kaya agad niyang tinawag ang iba at lumapit si Grace para tulungan siya.
Napansin ni Reese na may panibagong kagat si Baxter at narinig niyang sinasabi ni Grace na sobrang lamig nito kaya sinubukan niya itong babalaan pero huli na ang lahat dahil tuluyan nang nag-transform si Baxter at hinayla si Grace pababa para kagatin. Habang pinipigilan siya ni Sloan mula sa likod ay nagpaputok si Trace kahit nanginginig ang kamay at hindi nito agad napatay si Baxter kaya kinuha ni Carrie ang baril at binaril ito sa ulo. Pagkatapos ay sinubukang tumayo ni Grace pero napag-alaman nilang siya pala ang tinamaan ng bala sa tiyan kaya agad siyang nilapitan ni Trace at pareho silang naiyak hanggang sa tuluyang mamatay si Grace sa mga bisig ng kanyang kapatid habang desperadong yakap siya nito. Kalaunan sa gym ay nakiramay si Sloan kay Carrie na nagsabing napakatanga nila dahil umasa pa sila. Nang pumasok si Trace ay sinubukan siyang kausapin ni Sloan pero bigla siyang sinuntok at sinisi dahil hindi raw siya nakaputok ng maayos dahil nakaharang siya. Agad siyang pinigilan ni Reese at Carrie at umalis si Sloan sa gym. Sa koridor ay itinapon niya ang upuan sa galit at pagtingin niya sa sahig ay nagulat siya nang makita ang kanyang phone na may message mula kay Lily na nagsasabing umuwi siya dahil safe doon. Ngunit nang ipakita niya ito kina Reese at Carrie ay sinabi nilang luma na ang message kaya hindi sigurado kung totoo pa iyon ngayon kaya nagpanik si Sloan at iginiit na kailangan na nilang umalis at pumayag ang mga boys na samahan siya. Kinaumagahan ay nag-empake sila ng lahat ng kaya nilang dalhin at hinanap ni Sloan si Trace na nasa isang kwarto kasama ang katawan ni Grace kung saan humingi ito ng tawad at sinabi ni Sloan na gagawin din niya iyon para sa kanyang kapatid kaya pinatawad niya ito. Nagpasalamat si Trace bago niya gamitin ang baril para mag-self-D. Matapos kunin ang baril ay tuluyan ng umalis ang tatlo sa school at naglakad sa kalsada na puno ng mga bangkay pero unti-unting nagigising ang mga zombie kaya pinatay ni Reese ang isa gamit ang bat habang sinubukan ni Sloan na bumaril pero wala na pala siyang bala. Nagsimulang tumakbo ng mabilis ang mga teens hanggang makakita sila ng isang sasakyan kaya sinadya nilang i-activate ang alarm nito at habang napapalibutan ng mga zombie ang kotse ay nakatakas sila. At nang makarating sila sa isang maayos na bahay ay nakita nilang may mga bangkay sa paligid kaya dahan-dahan silang kumilos para hindi magising ang mga ito. Dumaan sila sa likod ng bahay para manatiling nakatago at nang makitang nakalock ang backdoor ay pinilit itong buksan ni Carrie gamit ang crowbar na nag-trigger ng alarm pero agad silang pumasok at sinira iyon. Matapos harangan ng pinto ay sinilip ni Sloan ang living room at nakita niyang nag-self-D ang may-ari ng bahay gamit ang kutsilyo. Ngunit bigla nilang narinig ang paparating na mga zombie kaya nag-volunteer si Carrie na i-distract ang mga ito at nangakong susunod na lang siya. Kaya tumakbo siya palabas at hinabol agad siya ng mga zombie na nagbigay ng chance kina Sloan at Reese na makaalis ng ligtas. Makalipas ang ilang sandali ay nakita ng dalawa ang bahay ni Sloan pero may mga zombie sa harap ng main door kaya nagtago sila sa ilalim ng ibang bahay at naghintay hanggang mawala ang mga ito. May isang zombie pa na muntik nang makakita sa kanila kaya hindi sila gumalaw habang pinapanood itong dumaan. At matapos ang ilang oras ay naging clear ang street kaya agad silang tumakbo papunta sa bahay at nang makita nilang nakalock ang front door ay dumaan sila sa likod kung saan umakyat si Sloan sa pader at muntik pang mahulog pero nakapit siya hanggang makapasok sa kanyang kwarto sa bintana at sumunod si Reese. Naghanap sila sa loob ng bahay at pagpunta ni Sloan sa living room ay nakita niya si Lily na nakaupo sa couch pero nang humarap ito ay zombie na pala at agad siyang inatake kaya naglaban ng dalawa sa sahig at sumisigaw si Sloan ng pangalan ni Lily kaya sandaling tumigil ito pero muling naging agresibo kaya napilitan si Sloan na patayin siya gamit ang crowbar. Habang kinocomfort siya ni Reese dahil sa kanyang breakdown ay nakita rin nila ang kanyang ama na patay na sa sahig. Kalaunan sa garage ay binuksan ni Sloan ang kanyang birthday card na puno ng pagmamahal at suporta mula kay Lily kaya nagdesisyon siyang itapon ang kanyang letter at itago na lang ang card, at pagkatapos ay sumakay sila ni Reese sa kotse ng kanyang ama at umalis ng town para hanapin ang shelter.